ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Hello, Brad. Yes, hello. Anong relihiyon mo? Pastor ka ba? Yes. Pastor ka. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, sabi mo kanina, utos pa rin ang pagpapaikapo sa panahong Kristiyano, tama? Tama. Tama. Tanong ko sa'yo, saan nakapaloob? Tanong ko sa'yo, saglit lang kapatid, kung talagang totoong Kristiyano ka, handa ka dapat sa pagsagot. 3:15 ng unang Pedro. Na handa dapat sa pagsagot. Pag akit mo pa lang, ayaw mo nang sumagot eh. Eto, tanong ko sa'yo, saan nakapaloob yung 3 Gs ng Malakias? Sa panahong Kristiyano o panahong mosaiko? Hanggang ngayon. Hindi, ang tanong ko sa'yo, pumili ka dun sa dalawa. Huwag mong sabihin hanggang ngayon dahil wala naman ako dun nilagay sa tanong kong hanggang ngayon. Tingnan mo, sumagot ka muna. Tanong ko sa'yo, yung 3 Gs ng Malakias, alin yung subject of the sentence o yung tinutukoy doon na kumuha ng ika-10 bahagi? Tanong ko sa'yo, sa panahong mosaiko o sa panahong Kristiyano? Sa panahon ng mga Hudyo. Tanong ko, wala akong sinabing Hudyo. Sumagot ka doon sa tanong ko. Huwag kang sasagot ng hindi ko tinanong. Mapapahiya ka, kapatid. Ang tanong ko sa'yo, yung nasa 3 Gs ng Malakias, anong panahon yon? O sa anong panahon inutos yon? Sa panahong mosaiko, panahong patriarka, o panahong Kristiyano? Sagot. Hindi, pumasok ako muna ang magtanong. Sumagot ka muna sa tanong ko. Program ko ito, kapatid. Okay. Ngayon, ang tanong ko sa iyo maliwanag. Yung nasa 3 Gs ng Malakias na kumuha ng ika-10 bahagi, saan nakapaloob na panahon yon? Sa panahong Kristiyano, panahong mosaiko, o panahong patriarka? Sagot. Sa panahon yan ni Moses. Ayun, salamat. Ngayon, kung ito'y nakapaloob sa panahon ni Moises, sabi ni Pablo sa 13:39 ng Gawa, hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Tama ba itong isinulat ni Pablo o ikaw yung tama? Ako ang tama. Kasi nasa Bible yan. Ulit ang tanong. Sabi mo kanina, ipit na kaya sinabi niya ako ang tama Tuso talaga itong pastor na ito, Sabi mo kanina, utos ito sa panahong mosaiko. Ngayong utos ito sa panahong mosaiko, anong panahon na ngayon? Panahong mosaiko o panahong Kristiyano? Sa panahong Kristiyano. Ngayon ang sinasabi mo. Ngayon, kung ngayon ito ay nasa panahong Kristiyano, sino ang dapat nating pakinggan? Sabi sa 17:5 ng Mateo, si Moises o yung sinisinta kong anak na sinasabi ng Ama o kundi si Kristo? Sino? Si Moises o si Kristo ayon sa 17:5 ng Mateo? Si Kristo at si Moses ang pakinggan. Okay. Sabi mo kanina, si Kristo at si Moises, tinatanggap mo ba ito? Yes. Okay. Kung tinatanggap mo si Kristo at si Moises, ngayon, sinong mas matalino sa inyo ng Ama? Ang Ama na nagsasabi sa 17:5 ng Mateo na itong sinisinta kong anak si Kristo, siya ang inyong pakinggan, wala namang nakalagay na Moises o ikaw na naglagay na Moises. Sino mas matalino sa inyo ng Ama? Ikaw o ang Ama? Sagot. Ang Ama na nag-utos kang Moses. Ayun, salamat. Ngayong sinasabi mo na ang Ama ang mas matalino, ibig sabihin, tama itong nasa 17:5 ng Mateo, ang dapat pakinggan si Kristo, hindi si Moises. Tinatanggap mo ba? Yes or no? Tama lahat ang sinasabi ng Biblia. Ayun, tama. Salamat. Sa makatwid, tinatanggap mo, tama rin ang sulat ni Pablo sa 13:39 ng Gawa na hindi na kayo aariing sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Tama ba itong sulat ni Pablo o hindi? Tama, pero wala siyang sinasabi na tithes. Salamat. Okay, salamat. Umamin. Okay. Kain na po muna kayo, pastor. Okay.
Okay, okay na. Umamin. Tinatanggap niya naman pala doon sa 17:5 ng Mateo, ang dapat pakinggan si Kristo. At kung si Kristo ang dapat pakinggan, pakinggan rin natin yung tinuruan ni Kristo. Bakit? Dahil sabi sa 1:12 ng Galacia, lahat ng sinasabi ni Pablo isinusulat niya, galing yun sa karunungan ni Kristo. At isa doon, yung nasa 13:39 ng Gawa na hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Sabi niya, tama daw yon. Tama! Di hindi nautos ang ikapu. Ay, nako. Pastor, ewan ko, ba't ka nagpastor, kapatid? Umaamin yung pastor. O yan na, ito si pastor, umakyat. Yung isa hindi kumaad, ayan ako muna, kapatid. Pakitin lang natin itong pastor. Naniniwala ka ba kang Moses? Naniniwala? Kung nasa panahong patriarka tayo, dapat akong maniwala. Nasa panahong Kristiyano na tayo. At ang sabi ng higher authority pa kay Kristo, 14:28 tama na. pasagutin mo ako. Pasagutin mo ako. Sabi nung ama na mas nakila kay Kristo, saglit lang, ibababa kita, kapatid. Sabi sa 17:5 ng Mateo, Ako muna, siya ang dami mong ating tanong anak, kanina. siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Kaya Ang dami makikinig mong ako kay tanong Kristo sa kanina. panahong Kristiyano. Next question. Okay. Sino ang mas makapangyarihan? Ang nag-utos sa anak o ang nag-utos? Aba, syempre yung nag-utos. Kaya ang sabi ng ama na nag-utos sa 17:5 ng Mateo, itong sinisinta kung anak na siya kung kinalulugan, siya ang inyong pakinggan. Next question. At isa dun sa utos, yung nasa 9:7 ng ikalawang Korinto, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng puso. Huwag mo kong ipitin. Ano ka lang, ipitin ka lang, pastor. Makinig ka sa next question. Okay. Next question. Ito. May sinabi ba ang Diyos na wala niya ang tithes? Meron. Basahin mo. Meron. Bigyan mo ako ng Ikikik muna kita, exact verse. magpapaliwanag ako, ha? Bigyan Wait lang, mo ha? ako ng exact verse na sinabi ng Okay, yan. Ito, ikik muna natin, mga kapatid, dahil hindi makikinig sa sagot natin yan ngayon. Meron daw bang inutos ang Diyos na hindi nautos ang ikapu sa panahon ngayon? Nandun na nga mismo sa 13:39 ng Gawa, eh. Hindi na tayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. At isa dun sa kautusan ni Moises na nakapaloob sa 3:3 ng Malakias, 4:4 ng Malakias, yung ikapu. Ngayon, bakit hindi na tayo aariing ganap? Pinatigil na kasi, eh. 7:12 ng Hebreo. Dahil lang palitan ng pagkasaserdote, kinakailangan na rin palitan ng kautusan. Kaya sa bagong tipan, iisa lang ang dapat nating pakinggan. 17:5 ng Mateo. Sino? Yung nag-utos. Bakit? Itong sinisinta kong anak na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Di pinatigil na. Katunayan, pinractice ito ng mga first century Christian, 8:3 ng ikalawang Korinto. Na sapagkat ayon sa kanilang kaya nagpatotoo ako, at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Di hindi na iutos ang ikapu. Next question. Akyat ka ulit. Pastor. Hindi ka kasi nakikinig ng tanong, ng sagot, Alam nyo, yung nagtatanong, naghihintay ng sagot. Huwag kang magtatanong nang hindi mo naman pala hihintayin yung sagot. Ilalabas niyan, impertinente ka, kapatid. Hindi nakikinig ng sagot, Yung nagtatanong, naghihintay ng sagot. Kaya itong pastor na to, hindi sa Diyos ito, Bakit? 8:47 ng 1, dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ayaw naman makinig ng salita ng Diyos. Nagtatanong ukol sa salita ng Diyos. Ayaw naman makinig. Hindi sa Diyos itong pastor na ito. Ngayon, merong mga nagkle-claim na sila daw ay totoo. Sila daw ay sa Diyos. Gaya na itong mga born-again Christian kuno. Ngayon, ang binabase nila, yung 3:5 ng 1, na katotohanan sinasabi ko sa inyo, unless the man be born again. O katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng ang tao ipanganak sa tubig at spirito, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga born again na nag-claim na sila sa Diyos, binabasa yung 3:5 ng 1, hindi naman nila alam yung konteksto niyan, Dahil yung sinasabi sa 3:5 ng 1, na pagkapanganak uli, bautismo yon. Yun yung ikahuhugas ng kasalanan mo. 22:16 ng Gawa, at narito,
magtindig ka at ikaw ay magbautismo rin. At yung baptiso, to submerge, at hindi lang to submerge. Dahil ang mga Hudyo, eto bang Kristiyanong igsoon, ano ba ito? Papasukin nga natin ito. Parang naghahamon ng diskusyon. Sige. Paano ba papasukin ito? Hello, Brad! Hello, Brad! Hello po, kapatid. Anong relihiyon mo, bro? Born again Christian, kapatid. Born again Christian. Tama? Yeah. Ibig sabihin, ang stand nyo, walay relihiyong makaluwa, sumala sa Biblia. Yes. Yan ang aming... Okay. Ang tanong ko sa'yo, ganito. Tinatanggap Anong tanong mo? mo ba yung doktrina yung mga born again na walay makaluwas na relihiyon sumala sa Biblia? Tinatanggap mo o dili mo tinatanggap? Yes. Tinatanggap ko na walang... Ngayon tinatanggap mo. Ano sa Greek ang salitang relihiyon? Alam mo o dili mo alam? Yeah, alam ko, eklesiya po. Yun ang nasa... Ayun, eklesiya. Ngayon, kung tinatanggap mong eklesiya, naniniwala ka ba na yung nasa 1.18 ng Kolosas na siyang katawan ay eklesiya? Yes, tayo ang katawan. At tayo... Okay. Tayo, Ngayon, sabi mo kanina, ito, sunod na tanong, huwag ka muna magsalita. Sabi mo kanina, ang relihiyon, eklesiya. At ang eklesiya, 1.18 ng Kolosas, ang katawan. Sabi mo, hindi ikaliligtas. Bakit sabi sa 5.23 ng Epeso, sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo, na pangulo ng iglesia at siya ring tagapagligtas ng katawan nito. Ibig sabihin, si Kristo, ililigtas niya yung katawan. At yung katawan, 1.18 ng Kolosas, yung iglesia. At yung eklesia, o yung eklesiya, sabi mo, relihiyon. Ibig sabihin, tinatanggap mo ba na tama itong pahayag ko na nasa Biblia? Tinatanggap mo, hindi? Makinig ka muna, kapatid. Clarification Tinatanggap lang po mo, ito. hindi? Hindi. Sumagot ka sa tanong ko, tinatanggap mo ba o hindi? Clarification lang po. Tinatanggap mo ba o hindi? Oo o hindi. Ngayon, kung hihigit ka sa oo o hindi, ang sabi ni Kristo, 5.37 ng Mateo, ang magiging pananalita ninyo'y oo, hindi. Ngayon, tama ba ito na nasa 5.23 ng Epeso, ang ililigtas ni Kristo, yung iglesia? Tinatanggap mo o hindi? Hindi, may clarification nga ako sa Epeso 5. Tinatanggap mo ba o hindi, kapatid? Tinatanong kita, sumagot ka sa tanong ko. Okay. Wala kang karapatang magpayag dahil unang-una, live ko ito. Ngayon, tinatanong kita, tama ba itong nasa 5.23 ng Epeso na siyang tagapagligtas ng katawan nito at inaamin mo na ang katawan ay eklesiya at ang ibig sabihin ng eklesiya para sa iyo ay relihiyon. Ibig sabihin, tinatanggap mo ba na ikaliligtas at ililigtas ni Kristo ang eklesiya o ang relihiyon? Okay, ito sagot kapatid. Tama talaga ang Tinatanggap mo o hindi? Yes, Tinatanggap mo o hindi? Ayun, salamat. Salamat, tinatanggap mo. Baba na. Hindi ka Salamat. Tinatanggap niya pala eh. Ngayon. Okay. Pasensya na mga kapatid dahil sabi ni Pablo sa 1.13 ng Tito, sawayin mong may kabagsikan sila. Kaya sawayin nating may kabagsikan. Kasi ang konklusyon niya, walay daw makaluwas na relihiyon sumala sa Biblia. Ngayong walay makaluwas na relihiyon, ang ibig sabihin sa kanya ng relihiyon ay eklesiya. At ang ibig sabihin ng eklesiya, tinatanggap niyo yung nasa 1.18 ng Kolosas ay yung katawan. At yung katawan, 5.23 ng Epeso, yun ang ililigtas ni Kristo. E di ililigtas ni Kristo ang iglesia. At ililigtas niya ang relihiyon. Ibig sabihin, ikaliligtas o makaluwas ang relihiyon, sumala sa Biblia, ayon na mismo sa kanya. Kinokontra pala nito yung sarili niya. Ngayon, yung tunay na born again na tinuturo sa Biblia, yun yung ipinanganak sa tubig at spirito. Ngayon, may process yun. Hindi yun yung magtataas ka lang ng kamay. Praise the Lord, hallelujah. Sumasampalataya ko dyan, 316, ay born again ka na. Mali. 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 Bakit? Dahil yung nasa 3.5 ng 1, practices yun. Yung pagkapanganak sa tubig at spirito. At isa dun sa pagkapanganak sa tubig at spirito, yung bautismo na ikahuhugas ng pangalan o ipakuhugas ng ng kasalanan mo, 22:16 ng gawa. At narito, bakit ka tumitigil, magtindig ka?
at ikay magbautismo rin. At yung bautismo, yun yung pagkapanganak sa tubig at spirito. Ngayon, saan ba dapat maganap yung bautismong itinuturo sa Biblia? 28:19 ng Mateo. Dahil dito'y magsiyaon kayo't gumawa ng alagad sa bawat bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Yung salitang sa, it denotes a propositions of place na doon dapat tayo magbabautismo. Tanong, nasa ba yung pangalan ng Ama? 12:5 ng Deuteronomio. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatwid bagay sa kanyang tahanan. At yung paglalagyan ng pangalan ng Diyos na doon dapat tayo magbautismo sa kanyang tahanan. Ngayon, ano ba yung physically evidences o yung isa sa halimbawa nung tahanan ng Diyos na doon dapat tayo magbautismo? Sa born again Christian ba na puro mga ek-ek? O, basahin natin sa 3 mga ikalawang kronika. At saka banal-banalang bahay ay umukit ka ng 2 kerubin. Ibig sabihin, yung bahay ng Diyos na doon dapat tayo magbautismo, merong mga sacred image. Doon sa kabanal-banalang bahay na doon dapat tayo magbautismo. Alin yun? Yung bahay ng Diyos. Alin ba yung bahay ng Diyos? 3:15 ng unang Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin sa bahay ng Diyos. At yung isa sa physically evidences na doon dapat tayo magbautismo sa 2 Chronicles 3:10, merong larawan. Doon sa kabanal-banalang bahay. Saan yun? Sa Catholic Church. Dahil wala naman ng ibang relihiyon na ground or pillar o foundation of truth is the Catholic Church. Katunayan, nasa 3:15 ng unang Timoteo yun. Na doon dapat tayong magbabautismo. Dahil nandun yung pangalan ng Ama doon yung dakong pinili ng Diyos 12:5 ng Deuteronomio. Hindi doon sa mga iglesyang itinatag ng tao na mga sulpot dahil hindi naman mananahan ng Diyos doon. 17:24 ng Gawa. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng mga bagay na narito, siya'y palibhasa'y Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga simbahang itinatag ng mga tao. Gaya ng born again Christian. Paano nyo sasabihin sa Diyos yan, mga kapatid? Dahil yung sa Diyos, existed na 33 AD, hindi ang born again. Dahil ang born again, practices yan yung tunay na simbahan o iglesyang nasa Biblia at yan ang bautismo. Tanong, ikaliligtas ba? Ikaliligtas. Kung paano naligtas yung 8 kaluluwa sa araw ni Noe, ganun rin tayo ililigtas ng bautismo. At yung tunay na bautismo, magaganap 12:5 ng Deuteronomio, dun sa dakong pinili niya. At yung dakong pinili niya, yung paglalagyan ng kanyang pangalan. At yung paglalagyan ng pangalan ng Diyos, 3:15 ng unang Timoteo, yun ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligit-saligan ng katotohanan. At according to the Catechism of Catholic Church, that is the Holy Roman Apostolic Catholic Church, hindi ang born again Christian. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Kaya itong mga sulpot na ito, umaamin. Kasi kapag hindi natin ibinaba itong taong ito, kasi yan ang tinutukoy natin, magkakagulo. Puro yabang lang naman, hindi na ako magtataka ba't may mga ganyang tao na saksakan ng yabang. Basahin natin ang 2 Timoteo 3:1. Datapot alamin mo ito, sa mga uling araw ay darating ang panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang. At isa na doon, yung born again na pumasok kanina, mayabang. Mayabang, mga kapatid. Ngayon, basahin natin ang 3:20-21 ng unang Pedro, na ng unang panahon ng mga Swail ay nagpahinuhod sa harapan ng Diyos noong araw ni Noe. Sabi, sa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Aba, 8 kaluluwa pala naligtas sa pamamagitan ng tubig. Hindi pala yung pagtaas ng kamay. Na ayon sa tunay na kahawig sa panahong Kristiyano, ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ng bautismo. Bautismo. Ibig sabihin, ikaliligtas yung tubig ng bautismo o yung baptizo sa Greek. At yun, yung tinutukoy sa 3:5 ng 1. Na unless naman to be born again. Ayun ang pagiging born again. At magaganap lang yung tunay na born again
practices yun o sakramento yun sa tunay na simbahan. At yun yung ground and foundation of truth. And according to CCC o Catholic Catechism Doctrine, that is the Roman Catholic Church. Hindi yung mga sulpot na nitukod ng tao. Dahil walang kabuluhan yan. 7:7 ng Marcos. Datapwat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral o utos ng tao. Saan nagaganap yung utos ng tao? Doon sa simbahang ginawa ng tao. 17:24 ng gawa at hindi mananahan ng Diyos doon. Gaya ng Eli Soriano. Gaya ni Manalo. Gaya ng mga born again Christian denomination. Gaya ni Archie Añedes. Gaya ng mga SDA nangitukod ni Ellen G. White. At si Ellen G. White, walay naman authority para makapangaral. Ne? 2:12 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot ang babae magturo ni magkaroon ng pamuno sa lalaki. Ngayon, basahin natin dito sa Seventh-day Adventist Believe, mga kaigsuon. Ngayon, ang sabi sa Seventh-day Adventist Believe, at 27 Fundamental Doctrine of Seventh-day Adventist, in page 224, anong sinasabi? Mga igsuon, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White. One of the founders. Founder. Founder? Sinong founder? Ellen G. White. Dahil ang regalo ng propesya ay natanggap daw na Ellen G. White, 1863. Yan ba ang aaniban natin, mga kapatid na relihiyon? Tapos sasabihin kayo ang totoo. Tapos sasabihin, pag hindi nagbigay ng 10%, mamalasin. Paano mamalasin? Hindi ka nangaariing ganap ng kautusan na yun eh. Dahil nag-iba na ang pare, nag-iba na rin ang kautusan. 7:12 ng Hebreo. Sapagkat ng palitan ng pagkasiserdote ay kinakailangan rin palitan ng kautusan. At yung mga siserdote at pare, yun yung mga saserdote at levita na nagpapabigay o nanghihingi ng ikapo sa lumang tipan. At inutos lang yon sa Israel, hindi sa Pilipinas. Ang kakapal lang mga mukha ng mga pastor na itong manghingi ng ikapo. Tanong, utos ba sa inyo magpa-ikapo? O kayo ba yung binigyan ng authority para mag-ikapo? 4:4 ng Malakyas. Alalahanin ninyong kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking inutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Utos yun sa buong Israel. Ano halimbawa? Yung nasa 3:10 ng Malakyas na kumuha kayo ng 10 bahagi. Ngayon, utos pa ba? Hindi na nga eh. Dahil sabi mismo sa 7:12 ng Hebreo, ng palitan ng pagkasaserdote, kinakailangan na rin palitan ng kautusan. Ngayon, ikapu pa rin ba? 9:7 ng 2 Korinto, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Puso mo na magpapasya. Hindi yung, mga kapatid, sama-sama tayong mag-offering sa ating Jesus Christ dahil tinanggap na natin siya, John 3:16. Ayan ba paniniwalaan natin yung mga sulpot na yun na nananakot? Hindi. Hindi. Bakit? Dahil yung 9:7 ng 2 Korinto, yun ang utos sa atin sa panahong Kristiyano na nisulat ni Pablo. At lahat ng sulat ni Pablo, 14:37 ng 1 Korinto, basahin natin. Ang sabi, kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niyang mga bagay na sa inyong isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng isinusulat ni Pablo, utos ng Panginoon. At hindi lang yon, yung karunungan niya, yung knowledge niya, galing sa Panginoon yon. 1:12 ng Galacia, sapagkat di ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin. Aba, hindi pala tinanggap ni Apostolo Pablo yung karunungan niya sa tao, ni itinuro man sa kanya. Sino? Kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Alin? Yung karunungan niya, yung isinusulat niya, mapawang utos ng Panginoon. At isa doon, yung nasa 9:7 ng 2 Korinto. Kaya hindi na utos ang ikapu sa panahong Kristiyano. Ano ba kayo mga pastor? Mga pastor ng born again, bakalares. Bakalares. R.A. Fuentes. Ikapu pa rin ba? Nako.
Hindi ba kayo nakikinig kay Apostolo Pablo? Kayo, karunungan ng demonyo ipinagtuturo nyo sa mga tao. Si Pablo, karunungan ng Diyos, 1.12 ng Galacia. At isa doon sa sulat niya, nasa 9.7 ng ikalawang Korinto, na magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ibig sabihin, wala nang pakialam ang mga pastor kung magkanong ibibigay natin dahil puso na natin magpapasya, hindi ang puso ni pastor. Kaya magbigay ka naman ng unang po, ika-20, ika-30, ika-4 na po, ika-5, ika-6 na po. Wala nang pakialam ang pastor mo. Bakit? Dahil ang utos o practices ng mga unang Kristiyano at mga Kristiyano sa panahon ngayon, yung nasa ikalawang Korinto 8:3 na na sapagkat ayon sa kanilang kaya, nagpatotoo ako, at higit pa sa kanilang kaya, nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Pag sinabing higit pa sa kanilang kaya, lagpas po sa 10% yun, mga kapatid, mga igsuon. Hermanos, hermanas, lagpas na po sa 10% yun. Ibig sabihin, wala nang pakialam ang mga pastor natin, kahit mga born again, kahit si Chris Bacalares, kung magkano ibibigay natin. Bakit? Dahil sabi mismo sa 7:12 ng Hebreo, nang palitan ng pagkasaserdote, kinakailangan rin palitan ng kautusan. Kaya yung mga sulpot dyan, lalo na si Chris Bacalares, ng Seventh-day Adventist Church, R.A. Fuentes, tumigil na kayo. Naiinda nyo ba yan? Naiinda nyo ba yan? Tapos tatakutin yung mga miyembro nyo pag hindi nagbigay ng ikapok, mawawalan ng pera, mawawalan ng blessings. Hoy! Kasinungalingan yan. Bakit? Hindi na nga tayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan na yun 13:39 ng gawa. At sa pamamagitan nga niya, ang bawat nananampalataya inaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. At isa dun sa kautusan ni Moises na inutos dun sa mga saserdote at Levita, yung nasa 3:10 ng Malakias, dahil lahat ng utos dun sa Malakias, sabi sa 4:4 ng Malakias, alalahanin ninyong mga kautusan ni Moises na aking lingkod na aking inutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. At isa doon, yung nasa 3:10 ng Malakias na pagbibigay ng ikapu. Bakit? Dahil sabi sa 19 ng Hebreo, inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Therefore, sa panahong Kristiyano, iisa lang ang dapat nating pakinggan. Hindi si Moises, hindi si Elias. Sino? 17:5 ng Mateo, at lumilim sa kanila mula sa langit ang isang alapap na nagsasabi, ito ang aking anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Kaya mga kapatid, pakikinggan natin si Kristo. At nakapagsasalita si Kristo sa pamamagitan ng mga apostol at isa na si Apostol Pablo. At isa doon sa inutos ni Kristo kay Apostol Pablo, yung pinractice ng mga first century Christian hanggang ngayon, pinapractice ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Na 8:3 ng ikalawang Korinto, na sapagkat ayon sa kanilang kaya, nagpatotoo ako. At higit pa sa kanilang kaya, nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Kaya yung mga pastorotot ng ikapu dyan, diskusyon tayo. Patunayan nyo sa panahong Kristiyano, utos pa rin ng ikapu, tutol ako. Sa demonyo yan, sa panahong Kristiyano. Gumamit tayo ng time element. Kaya nga sabi mismo dun sa 13:39 ng gawa At sa pamamagitan nga niya, ang bawat nananampalataya inaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito ay hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya hindi na utos ang ikapu ngayon. Ba't pa tayo nagtatights ng nagtatights? Ngayon, sabi naman na ito ni Tormoto, may sinabi ba ang Diyos na wag na kayong magbigay ng tithes o ikapu? Aba, oo! Oo, meron! Ano ka ba naman? Nandun na nga mismo sa 13:39 ng gawa na sa pamamagitan nga niya, ang bawat nananampalataya inaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. At nakapaloob dun sa kautusan ni Moises, yung inutos niya sa Horeb, nasa 4:4 ng Malakias, at damay dun yung nasa 3:10 ng Malakias, at yun ang ikapu. Ngayon, kung gagamit tayo ng logically speaking, pinagbawalan ng Diyos yun.
Katunayan, in New Testament, sabi sa 9:7 of 2 Corinthians, magbigay na ang bawat isa ayon sa pinasya ng puso. Ano ka ngayon, kapatid? Diba? Kaya itong mga pastor na ito, mga kapatid, huwag tayong paakay dito. Lalo na tayong mga kapatid na Katoliko. Tapos uutu-utiin lang tayo sa ikapu. Naku. Kaya sa mismong oras na ito, 11:56, dalawang topic agad ang natapos natin eh. Yung tunay na born again o yung pagganap ng tunay na bautismo kung saan o merong jurisdiction gaya ng nasa 28:19 ng Mateo at utos pa ba ang ikapu sa panahong Kristiyano. Hindi na o R.A. Fuentes, Chris Bacalares, baka nanonood kayo. O sabi, ibig sabihin ba pwede na tayong pumatay? Aba, hindi. Bakit? Dahil sa panahong Kristiyano, 3:15 ng unang 1, mapuot ka pa lang sa kapatid mo sa pananampalataya, mamamatay tao ka na eh. Pumatay ka pa kaya? Kapatid. Ngayon, ang pinupunto dito na hindi na tayo aariing ganap, yung kautusan ni Moises sa kabilang bahagi. At yun yung mga inutos sa mga saserdote at Levita. At yun nga yung isa doon, yung supported verse doon, yung nasa 3:10 of Malacca, yung pagpapaikapu. Ano ka ba naman, kapatid? Umalis ka na dyan sa relihiyon mo. Bumalik ka na sa Santa Iglesia. Ayan, magbigay ka ng exact verse na nagsabi na wag nang magbigay ng tithes. Ngayon, kung hahanapan mo kung letra por letra, kontra ka sa aral ng mga apostol, kapatid. Tormato. Bakit? Dahil ang pangangasiwa ng mga apostol in 2 Corinthians 3:16, hindi na sa titik. Kung hahanapan mo ko ng titik, faith alone, hahanapan mo ko letra por letra na sinabi ng Diyos, wag na kayong mag-tithes. Lalabas ka, kontra ka dun sa ipinangangaral ng mga apostol. Bakit? Dahil ang pangangasiwa ng mga apostol sa 3:16 ng 2 Korinto, hindi na sa titik. Bakit? Sapagkat ang titik ay pumapatay. Ngayon, logically speaking, biblically speaking, reality speaking, sasabihin ko ulit, yung inutos ng Diyos sa 4:4 ng Malakyas, na alalahanin ninyong kautusan ni Moises na aking lingkod na aking inutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Isa dun sa utos sa Israel, dun sa mga saserdote at Levita, yung nasa 3:10 ng Malakyas na paborito ng mga pastorotot ng born again. Na magbigay ng ikapu san inutos sa mga saserdote at Levita. Ngayon, dumating na ang panahong Kristiyano, wala na tayo sa panahong mosaiko, sabi sa 7:12 ng Hebreo, ng palitan ng pare ay kinakailangan palitan ng kautusan. Ngayon, ano yung pinalit na utos? Kailangan pa rin bang mag-tithes? Sabi sa 13:39 of Book of Acts, hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ibig sabihin, yung utos sa bagong tipan, yun ang dapat nating sundin. At yun yung nasa 9:7 ng 2 Korinto. Na magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. At kung yan may utos, wala kayong karapatang sumunod yan, mga born again, dahil hindi naman kayo nag-compile ng Biblia. Wala kayong inambag. Wala kayong inambag sa pagbuo ng Biblia. Dahil ang nag-compile, nag-canonize ng Biblia ang Catholic Church. May inambag ba ang pastor ninyo? Kahit ang ninuno ng mga pastor ninyo? May inambag ba? Wala. Dahil yung collection at selection, nag-umpisa yan 150 AD, 340 AD. Yung canonization naman, 393 AD hanggang 397 AD. At yung translation, 405 AD. Yung verse and chapter, 1230 AD hanggang 1490 AD. Ang mga naglagay ng verse and chapters, Catholic Bishop Langton and Santo Caro divided books by chapters, while Saint Pingon divided the chapters into verse. Catholic Church ang nag-canonize. Catholic Church ang naglagay ng translation. Catholic Church ang nag-collection ng translation na mula sa mga apostol, isinulat nila yung mga nakita at narinig nila, 1:3 ng unang 1, nagpasa-pasa yan, nagkaroon ng apostolic succession, at ang Catholic Church ang nag-ilang chapters and verses. Therefore, ang Catholic Church ang nag-compile ng Biblia. May inambag ba kayo mga born again? Wala. Kaya wala kayong karapatan dyan. Wala kayong karapatan dyan. Wala kayong karapatan.
Kahit man lang bumasa kayo, wala. Dahil walang inambag ang simbahan ninyo at mga pastor ninyo sa pag-canonize, selection, compilation, at paglalagay ng chapters and verses sa Biblia. Ang ginawa lang ng pastor ninyo, kumuha lang ng Biblia, nagbasa lang, ito eka. No. Ayan eka, sabi sa 3.6 o 3.5 of John. Unless naman to be born again. Nag-born again na kayo. Hindi naman kayo pinatutungkulan dun eh. Yung born again is a sacramental tradition of the apostles na gaganapin sa loob ng tunay na iglesia. At yun ang bautismo. Kaya ang sabi ni Kristo, 28:19 ng Mateo, yumaon kayo sa bawat bansa't gumawa ng alagad at sila'y inyong bautismoan. At yung bautismo, sabi sa 3:5 ng Juan, yun yung pagkapanganak sa tubig at spirito. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Kaya itong mga born again na ito, falsifikado. Walang ambag sa Biblia, walang ambag sa pag-canonize, walang ambag sa selection, walang ambag sa translation, wala silang ambag sa lahat. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.